Mga ka-VVS, today we are not talking about a legend. We are talking about a fact na pinilit ibaon sa limot. We are talking about Mount Cristobal. Alam nyo na yan ang tinaguriang Devil's Mountain ng Luzon. Bakit kaya? Is it the shape or is it the sulfur? O dahil ba ito ang bundok na kumain ng mga tao at wala tayong nakitang labi? Sa mata ng mga turista, Mount Cristobal is a twin mountain to the spiritual Mount Banahaw. Pero sa mata ng mga matatanda at ng mga forest rangers, ibang-iba ang kwento. Ang Banahaw, sacred. Ang Cristobal, malevolent. And this reputation, mga ka-VVS, was cemented by a true event na nangyari noong taong 1990. Ito ang kwento ng Boy Scouts Encounter. At sa episode na ito, mga ka-VVS, we are going deep. With dates, with names, and with the chilling details na hindi na ituro sa his history books natin. Base sa official records, mga ka-VBS, isang troop ng Boy Scouts, mostly high school students, ang umakyat sa Mount Cristobal as part of their training or a community outreach program. This was around October 15, 1990. They were led by a team of experienced guides. Imagine nyo, ito yung panahon na walang reliable GPS, walang cell service. Ang kalaban mo lang talaga ay ang kalikasan. So, ang plano? A 3-day trek, reaching the summit on the second day. Pero mga ka-VVS, sa gabi pa lang sa kanilang campsite near a known grotto, dyan na nag-start ang mga kakaibang pangyayari. Several scouts and one of the local guides reported hearing whispers in a language they couldn't identify. Ibang-iba daw sa Tagalog. Ibang-iba din kahit sa Spanish. Parang may nagtatawag sa kanila mula sa pusod ng gubat. So, ang mas creepy pa, mga ka-VVS, base sa mga accounts, may isa raw sa mga scouts, let's call him Jomar na lang na nagising sa madaling araw. Sabi niya, nakita niya raw yung isa nilang guide, si Mang Ben, na nakatingin sa kadiliman, tapos nakangiti pero walang mata. As in, blank stare. Tapos, naglakad lang siya papunta sa kailaliman ng forest. At simula nun, hindi na nakita si Mang Ben. So, gone. That was October 16, 1990. Naku mga ka-VVS, imagine mo yan. Kasama mo lang tapos biglang parang nag-dissolve sa hangin. Pero dito pa lang, hindi pa yan yung pinaka-chilling part. Dahil sa pagkawala ni Mang Ben, nag-decide yung lead scoutmaster na bumaba. So, here's the puzzle. Yung trail nila, nag-iba. Parang may nag-rearrange sa buong gubat overnight. Sabi ng isang survivor, para lang daw na may naglaro sa kanila sa bundok. Tapos parang iisa lang yung daan at para siyang naging maze. So dito na pumasok yung mga paranormal theories. May nagsabing baka ginamit ni Mang Ben ang teleportation power ng bundok. May nagsabing baka naengganyo siya ng mga elemento. Kumbaga yung mga diwata na galit sa mga umaakyat. Kasi mga ka-VVS, alam nyo ba, ang Mount Cristobal ay matagal nang itinuturing na resting place ng masasamang espiritu na pinalaya sa Mount Banahaw? Pero tayo mga ka-VVS, hindi naman tayo magja-jump to the mystical side lang, di ba? So titingnan naman natin yung scientific side. So ang Mount Cristobal, mga ka-VVS, it has a history of high magnetic anomaly. Yes, masyadong malakas ang magnetic pull sa ilang parts ng bundok. What does that mean? It means it can affect your compass. So it can make you feel dizzy. It can make you feel disoriented. Imagine mo, it's already dark, then you're scared, tapos yung feeling mo na umiikot ka, hindi mo na matras yung utak mo kung saang direksyon ka na papunta. So sa ganyang sitwasyon, napakadaling mawala at malaglag sa bangin. Pero mga ka-VVS, ito ang pinaka-frustrating sa investigation na to. Walang nakitang labi, walang artifacts, and walang Boy Scout uniforms. After all the searches, it's like the mountain just cleaned up. Parang nagsabi na, mali ang inakyat ninyo at hindi ko na kayo ibabalik.
So grabe, yun ba ang binigay nila sa atin na sagot? Impossible. So ito ang naging epekto mga ka-VVS. So pagkatapos ng 1990 incident, super higpit na ang rules sa pag-akyat. Pero hanggang ngayon, may mga locals pa rin na nagkiklaim na kapag gabi na, nakakarinig pa rin sila ng drum beats at whistle mula sa kailaliman. So imagine that. So parang isang Boy Scout meeting daw na hindi natapos. So, nasa na tayo ngayon mga ka-VVS? So, we have the Boy Scout encounter of October 1990. We have the local legend of the malevolent spirits. And then we have this magnetic anomaly facts. What is the truth? So, para sa akin, mga ka-VVS, ang Mount Cristobal is the perfect storm. So, napaka-powerful ng nature dyan, mga ka-VVS, na parang may sarili na siyang will. And when a person enters unprepared physically or even spiritually, the mountain just takes what it wants. Pero kung kayo ang tatanungin ko, mga ka-VVS, base sa mga details na binigay ko, ang paglalako ng guide at yung pag-iba ng trail at yung magnetic pool, alin ang mas pinaniniwalaan ninyo? Ang science ba na nagkukos ng disorientation o ang sumpa ng buntok na hindi gusto ang presence ng tao? So, mga ka-VVS, gusto kong basahin ang inyong pinaka-detailed at pinaka-investigative na theories sa comment section. So, don't just comment mo to, ha? Basahin ninyo ang mga lumang dyaryo and mag-research na rin kayo sa magnetic field ng Batangas, Quezon area. Mag-fact check tayo. And baka may makita kayong detalye na na-miss ko. We are a community of truth seekers here, mga ka-VVS, and we will not let a story just disappear like those travelers. So, this has been your in-depth story on the true mystery of Mount Cristobal. So, kung nag-enjoy kayo sa pag-iimbestiga, like this video, subscribe sa Voice and Vision Stories, and hit that notif bell para sa susunod nating paghahanap sa katotohanan. This is Miss V. Keep your eyes open and always question everything. Mga ka-VVS, paalam!